Thank you, Brother Josh, and happy Lord's Day po sa bawat isa. Good morning. Nagagalak po ako na makasama kayo sa pananambahan sa aming Panginoon. At the same time, nagagalak po ako na makasama din po natin ang ating mga panahuling sa umagang ito. And so happened, one of them was one of my students. Nung nag-aaral ako, nag-work ako as a teacher sa elementary. And nagulat ako, mas matangkad na siya sa akin ngayon. So, hindi ko alam kung tumangkad lang siya o lumit lang ako. So, most probably baka lumit na siguro. So, anyway, magalak po tayo sa pananambahan sa ating Panginoon. And para po sa kaalaman ng lahat, ang Grace Bible Baptist Church ay nag-aaral po ng isang serye or series of sermon from the Book of James. And sa umagang ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral. Before that, tayo hingi ng gabay sa ating Panginoon. O Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Kami ay lumalapit sa inyo bilang inyong mga anak na walang anumang kayang gawin, walang anumang kalakasan maliban sa inyong awang biyaya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging karapat-dapat at magbigay ng kaluwalhatian sa inyong dakilang pangalan. Salamat, Panginoon, sa opportunity ito na muli kami mag-aaral ng inyong salita. Kayo po nawa ang maging sentro nito. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo upang kami ay makaunawa at maibahagi namin sa aming mga buhay ang mga natututunan namin. Lord, make us an expositional listener sa morning na ito, kagaya namin pag-aaral sa aming Sunday School. Nawa ay mabigyan namin kayo ng kaluwalhatian kayo lamang. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Right now, they are not more intelligent than us, as far as I can tell. But I think they soon may be. Ito po ay pahayag ng tinaguriang Godfather of Artificial Intelligence o mas kilala bilang AI na si Geoffrey Hinton. Pagkatapos niyang i-announce sa buong mundo ang kanyang resignation sa Google company, kung saan siya ay naglaan ng mahabang panahon, I think isang dekada o higit pa, at matinding effort upang i-develop yung tinatawag nating artificial intelligence. At sa mga unang panahon ng kanyang pagtatrabaho sa Google company ay inakala po niya na ang AI ay magdudulot ng kabutihan or pawang kabutihan lamang sa buong mundo. Ngunit pagkatapos po ng ilang taong pagpapagal, na-discover niya na ito ay lubhang mapanganib sa kamay ng mga gumagamit nito. Ito raw ay maaaring magamit sa pagmamanipula, sa kasinungalingan, sa digmaan, at sa kalaunan, maaari itong mas maging katakot-takot pa kung ito po ay magiging mas matalino pa kaysa sa tao na maaaring magdulot ng kawalan o kakulangan ng hanap buhay. Makikita po natin sa pahayag ni Geoffrey Hinton ang kanyang pagsisisi sa mga contribution na kanyang ginawa sa pagdevelop ng sistemang ito. I wonder kung alam lamang ni Geoffrey Hinton sa simula pa lamang yung kahihinatnan ng kanyang kontribusyon sa pagdevelop ng sistemang ito, ipagpapatuloy niya po kaya ang pagpapagal para sa bagay na ito? Will he start? Will he help to contribute sa pagdevelop ng AI? And most probably not. Because he regrets working with this system. So ang pangyayari ito ay isa lamang sa mga patunay sa realidad ng ating tinatawag na limitasyon. Limitasyon bilang mga tao. Ito rin po ay sumasalamin sa mensahe ni James sa mga taong nagmamalaki, sa mga taong nagyayabang sa kanilang mga sarili at sa hinaharap. So he says, sabi ni James, you do not know what tomorrow will bring. And that is true. We do not know what tomorrow will bring. Therefore, pakinggan po natin ang ating mensahe sa umagang ito, kung saan maibibigay ang kasagutan, maibibigay yung solusyon sa ating kakulangan,
sa ating mga kayabangan, sa ating mga pagmamalaki, sa ating buhay. So let me read to you our passage this morning, James chapter 4 verses 13 to 17. At hayaan niyo po na basahin ko to sa English Standard Version. Verse number 13 says here, "Come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. As it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin." Palain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Isa po sa mga kamangha-manghang bagay na makikita po natin dito sa particular na bahagi ng ating sharing ito ay ang pagbibigay po ng emphasis ni James sa pagiging dependent ng tao sa Diyos. When we talk about human dependency to God, we talk about the very foundation of our theology. The Grace Bible Baptist Church believes that we completely rely on God's provisions, we rely on God's guidance, on God's ultimate sovereignty in every aspect of our life, especially yung kaligtasan na meron tayo. In this, we understand the Scripture. Kung paano nito inilalarawan yung kamangmangan ng tao sa kanilang kayabangan, sa kanilang pagmamalaki, sa mga pagpaplano nila sa kanilang buhay without considering the will of our sovereign Lord. And the Bible says, what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a man give in return for his soul? Ito po yung nakakalungkot. This is how they think. This is the worldview of many people nowadays. Mabuhay, mag-enjoy, magpayaman, and mamatay. They believe na ang kanilang buhay ay hindi nakasalalay sa Diyos, na hindi kailangan ng karunungan, gabay, at kalooban ng ating Panginoon. They want to move God out of the picture and put themselves as the center of their lives. Naalala ko po yung natawag na sinumpang awitin ni Frank Sinatra na may pamagat na My Way. Bakit ko po nasabing sinumpang awitin? Ito dahil marami pong nabalitaang namatay or pinatay habang inaawit ang awitin ito sa ating bansa. Well, I do not know the reason behind it, and I do not condone such killings. Ngunit ang pangunahing mensahe po ng awiting ito ay ang arrogance ng tao. Na if you want to do something in your life, do it how you would like it to do. Gawin mo ito nang walang sinusundan. Gawin mo ito nang walang pakialam, maliban lang sa sarili mo. Kaya bandang huli, sinasabi ng awitin, I did it my way. Well, pagdating sa ating mga mananampalataya, ang goal natin sa buhay is not to do it in our way, but to do it in God's way. Ito po yung wisdom na nakita ni James sa kanyang buhay. At nais niya ipangaral ito sa mga Kristiyanong Hudyo na dumaranas ng iba't ibang pagsubok, na dumaranas ng iba't ibang problema at kasalanan sa kanilang buhay Kristiyano. Ito rin po yung sumasalamin sa ating mensahe sa umagang ito. Let me tell you our message this morning. Our message this morning is this: the sovereignty of God enables the believers to submit their plans and lives in accordance with His will. The sovereignty of God enables the believers to submit their plans and lives in accordance with His will. So now that we understand the folly of non-believers pagdating sa kanilang worldview with regards on how do they live their lives, gusto kong i-advance sa inyo yung reminder ni James
Sa verse 17, para sa mga mananampalataya, sabi rito, so whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. So, therefore, we believers, we have the responsibility of knowing. We have the responsibility of doing what is right. So, our message this morning emphasizes that God is sovereign. That He is sovereign Lord. At bilang response dito sa message natin, we are to submit. We are to submit our plans. We are to submit our lives according to His will. Bilang miyembro ng ating iglesia, I expect that we are united about our belief regarding the sovereignty of God. Marahil hindi ganoon kalaki, hindi ganoon kalalim ang ating karunungan dito, hindi pare-pareho yung ating kaalaman pagdating sa attribute na ito, but I do believe that every one of us agree that God is sovereign. He is a sovereign Lord. Napakalaki ng bahagi ng pagiging soberano ng Diyos sa ating buhay. Ang pagkasoberano ng Diyos ay nagpapahayag ng kanyang supremong otoridad sa lahat ng kanyang nilalang. Hayaan yung bagitin ko yung napakagandang pahayag ni J.I. Packer sa pagiging soberano ng Diyos. He says, God's sovereignty is not limited to what He can do, but it is limited to what He chooses to do. So, ibig sabihin, lahat ay kayang gawin ng Diyos kung ito'y gugustuhin niyang gawin. Because He is sovereign. Walang sino man ang makapipigil sa Kanya, walang sino man ang kayang humadlang sa Kanya sa anumang kayang gawin ng ating Diyos. Siya ang namamahala. Siya yung nagpapalakad ng mga pangyayari sa ating buhay ayon sa banal na kalooban niya. At kabilang na ang ating kaligtasan dito na mula sa Kanyang bugtong anak na si Jesus. Ngunit mga kapatid, sa lahat ng mga ito, nanatili pa rin yung pananagutan ng tao. Tandaan po natin yan. Therefore, in line with our message this morning, narito yung dalawang pananagutan natin sa soberanya ng Diyos. Una, these are the two responsibilities about the sovereignty of God in line with our passage this morning. Number one, pag-usapan po natin, one responsibility is to recognize our limited time and understanding. Okay? Secondly, to embrace submission and humility. So itong dalawang responsibilities nito ay dito po iikot yung ating pag-aaral sa umagang ito. So number one, recognize our limited time and understanding from verses 13 to 14. Ito po yung realidad ng buhay bilang mga nilalang ng Diyos. Okay? Tandaan natin, we have limited time and understanding sa mundong ito. Verse 13, sabi rito, come now, you who say today or tomorrow we will go into such a town and spend a year and trade and make a profit, yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes away. And most probably, sa time po ni James, maraming mga entrepreneurs, marami pong mga businessmen sa kanilang lugar. Bilang isang small business owner, I understand po yung importance ng tinatawag nating business planning. Okay, I think may makakarinig po dito sa mga nagbi-business. Dito po, pinag-aaralan mo yung tamang halaga ng puhunan, kung ano yung gagastusin, kung paano ito palalaguin, at higit sa lahat, kung paano po ito maipagpapatuloy. At tandaan natin, isa sa mga dapat isaalang-alang sa mga nabanggit ko, ay kung saan ito itatayo, yung business mo, at kung sino yung mga target market mo sa iyong negosyo. So I am not an expert pagdating sa business, but I think ito yung mga ilan sa mga pundasyon na dapat matutunan ng isang tao pagdating sa pagnenegosyo. With regards to verse 13, James do not intend to say that business planning is bad. Okay? Hindi niya intensyon na sabihin na yung business planning ay masama.
But instead, He wants us to realize that we have a limited understanding. We don't know what tomorrow will bring. Sino dito yung alam yung mangyayari bukas? Meron po ba? Even yung mga forecast natin, di ba mali yun? Sabi, iba, may times na mali. Sabi, aaraw, pero uulan. Umulan naman. Sabi, uulan daw, pero aaraw naman. So, kaya na nagkakaroon ng problema sa ating mga lakad. Kaya naman isang kamangmangan at isang kayabangan ang magplano sa buhay, brethren, without consideration of God's sovereignty and the uncertainty of life. So dahil hindi po natin alam kung ano yung bukas, hindi natin control kung ano yung kahihinatnan ng ating pagpaplano. Take note, there is nothing wrong with planning in your life. Walang masama yan. Sabi nga, di ba, if you fail to plan, you plan to fail. But you know kung ano yung mali? Ano yung mali? It is your attitude. It is your wrong perspective when it comes to planning sa buhay mo. Let me ask you a question. How do you plan your life? How do you plan your day? How do you plan your business, your school, your career, your family, your vacation? How do you plan your worship? How do you plan your service? How do you plan your life as a Christian? Do you submit your plan to the sovereign God? Let me give you an illustration. Nung ako po'y nag-aaral sa Bible school, meron po tinatawag na preaching congress. Okay? Before we preach, bawat lalaki doon sa aming school ay magpipreach po yan. Ang tawag po doon, preaching congress, isa-isa kami magpipreach. And before we preach, yung aming manuscript ay isasubmit po namin ito sa mga pastors to check kung okay ba yung aming interpretation at yung paggawa ng aming mga manuscript. In doing that, we acknowledge yung godly wisdom. Ina-acknowledge namin yung godly wisdom ng mga pastors na ito para sa revision ng aming manuscript. And that's the time after na ma-revise or ma-check, ito yung time that we are allowed to preach the sermon. And you know what? That is what it meant to submit your plans to God. Tignan mo muna yung plano mo sa buhay mo, kung ito ba ay nakaayon sa salita ng Diyos. I-acknowledge mo yung kanyang ultimate authority sa buhay mo. Kaya kung alam mo sa sarili mo na salungat sa salita ng Diyos yung mga plano mong gawin, bakit mo pa ito gagawin? Bakit mo ipagpipilitan yung isang bagay na gusto mong gawin kung alam mong hindi ito ang kalooban ng Diyos? And you know what? This can be applied sa maraming aspeto sa buhay natin, sa karir mo, sa pamilya mo, sa school, or even sa pagpasok mo sa isang relasyon. If the sovereign God says no in this scripture, the best thing to do is to submit to His authority. That's why we have sola scriptura. Scripture alone. Hindi sapat yung mga nakikita nating mga bagay-bagay sa mundong ito para malaman yung kalooban ng Diyos. Merong written word of the Word. That is the Word of God. That is the Scripture. Matuto po tayo na tanggapin ang katotohanan ng salita ng Diyos bilang non-negotiables sa ating buhay. And look at this. Another responsibility na makikita natin sa ating passage in response to God's sovereignty is not only to recognize the limitation of our understanding, but also to recognize our limited time. Okay? Look at in verse 14. Ito napakasikat nitong talatang ito. Yet you do not know what tomorrow will bring, for what is your life? For you are a mist that appears for a little time, then vanishes. And many people, you know what? Many people define life differently. May nagsasabi na ang buhay ay paglalakbay, no? May mga ups and downs sa mga daraanan mo bago ka makarating sa iyong destinasyon. At sabi po nila, ang buhay naman ay isang ilog. Okay? Umaagos, yung ilog minsan payapa, minsan magulo, yung agos nito, no? May mga nagsasabi rin na ang buhay ay isang libro. Ito ay kwento na mayroong pahina, may talata yung buhay mo, at may mga tauhan na rin na kasama rito. And you know, may mga naniniwala na yung buhay ay isang puzzle.
na naglalaman ng mga piyesa na kung saan dapat mailagay sa kanilang kanalalagyan para makita yung mas bigger picture o mas maliwanagan, magkaroon ng liwanag o kahulugan ang iyong buhay. Ngunit masasabi ko mga kapatid na wala sa mga ito ang hihigit sa salita ng Diyos sa paglalarawan ng ating buhay. Sabi ng Bible, ang inyong buhay, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw, usok, hamog, na sa sandaling panahon, lumilitaw at pagdakay napapawi. Sino po ba yung hindi nakaka-relate sa talatang ito? Parang kailan lang yung problema mo, paano ka magpapanggap ng tulog? Kapag pinapatulog ka ng nanay mo ng alauna ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Yan yung pinaka-problema mo. Ngayon naman, yung mga, para sa kalaman na lahat, yan yung mga required sa mga batang 80s at batang 90s. No? Required matulog ng 1 hanggang 4. Pero ngayon, tumanda ka na, na-discover mo na hindi na yun yung problema mo. Problema mo na kung paano makakatulog. Dahil sa dami ng ginagawa mo sa buhay, business, career, trabaho, mga pag-aalaga ng anak, yun na yung nakikita mong problema. Hindi ba napakabilis po ng buhay? Totoo ang salita ng Diyos. Napaka-iksik ng buhay ng tao, kagaya ng isang usok. Ito po ay mabilis dumating, at the same time, mabilis din po itong nawawala. Now, we must recognize that. Tanggapin natin yung katotohanan na yun. No? We have limited time sa buhay natin. Hindi po tayo forever na nandito sa mundong ito. So ano yung response natin? Therefore, bilang mga Kristiyano, we need to use our time wisely. There is a well-known verse in the book of Ephesians chapter 5 verse 16. Sabi ron, redeeming the time because the days are evil. What does it mean? It means we must use our time wisely. We must use it purposefully. Huwag nating i-google yung buhay natin sa mga bagay na hindi nagtatagal. And what is the reason? Sabi ng verse, because the days are evil. We are living in this fallen world. Ang mundo ito ay puno po ng kasalanan. Ito po'y puno ng kadiliman. So instead of wasting our time, why not use it for the glory of the sovereign Lord? Or the sovereign God? Why not seize every opportunity to grow your relationship with our Lord? Bakit hindi natin gamitin ito upang mamuhay ng may kabuluhan? Ang ganda ng sinabi ng isang awitin. Sabi, only one life, so soon be past. Only, look at that, only what's done for Christ will ever last. Do you want to redeem your time? Brethren, use it for the glory of your Redeemer, our Lord Jesus Christ. Alam nyo, nung si Kristo ipinanganak, nung siya'y nabuhay sa mundong ito, wala naman siyang sinayang na oras. Walang sinayang na oras si Kristo. He lived His life in accordance to the will of the Father. He lived a perfect life with a perfect obedience to the law. And when the time comes, mga kapatid, He died on the cross. And you know what? Ito po yung dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng purpose sa mga oras natin sa mundong ito. Because of Christ, we can make use of our time wisely. We can make use of our time purposefully. Walang silbi kung mabuhay ka ng 80 years or sabihin natin 90 years or 100 years sa mundong ito, kung mabubuhay ka naman sa galit ng Diyos, nabubuhay ka sa rebellion, sa pagsuway sa Diyos. Pero alam nyo, salamat kay Kristo. Hindi man tayo tumagal sa mundong ito, naging meaningful naman yung buhay natin sa Kanya. Diba? We are called the sons of God because of Christ. We can now use our time na napaka-exit to glorify the Lord. So brethren, I want to encourage every one of us na maiksima ng buhay natin sa mundong ito. Tandaan natin kung ang pamumuhay o mamumuhay tayo para kay Kristo,
it is worth living. It is worth living. If you want to use your time wisely, use it for the glory of God in Christ Jesus our Lord. So this is another response that we have from the sovereignty of God na makikita natin sa verse. Secondly, to embrace submission and humility in verse 15 to 17. So this is the second responsibility that we have in response to God's sovereignty. Sabi sa verse, instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live, and do this and that. And as it is, you boast in your arrogance. All such boasting is evil. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. I would like you to see this passage or to see these verses bilang kasagutan ni James sa problema ng boasting and arrogance na nakita natin sa verses 13 to 14. If the Lord wills. No? If the Lord wills. This is a very good attitude. You know what? This is a very good attitude when it comes to planning your life. Okay? If the Lord wills. Ito po ay pagpapakita ng tinatawag natin submission. It means you acknowledge the sovereignty of God in your plans and in your actions. Na sa halip, gumawa ka ng plano mo sa buhay mo without considering the will of God, you humbly acknowledge na ang mga bagay na ito ay nasa kamay na ng Diyos. Ang lahat ng plano natin sa buhay ay subject sa kalooban ng Diyos. Dahil kung di natin i-acknowledge ang Panginoon, makikita natin sa verse number 16, yung criticism ni James about the arrogance of those who boast about their plans in life without acknowledging God. He calls it evil. Diba? Evil. Kasalanan. Masama. Sa madaling salita, kasalanan ito. Kung ikaw ay nagpaplano sa buhay mo, kung ikaw ay kumikilos sa buhay mo, kung ikaw ay gumagawa na hindi ina-acknowledge ang kalooban ng Diyos na makikita sa kanyang salita, nagkakasala ka sa Diyos. Maliwanag na ito ay kasalanan sa salita ng ating Panginoon. And tingnan natin yung verse 17. Sinuportahan pa ito ni James. Sabi niya, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. I think ito yung reason. Ito yung reason why we commit sin if we boast, if we become arrogant sa mga plans natin. Because alam nyo, bilang mga Kristiyano, deep inside, alam natin that is not the right thing to do. Diba? Alam natin sa mga sarili natin na according to God's standards, we are to humble ourselves. But there are times we don't do that. Sometimes we become too arrogant, mayabang sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga resources natin, sa mga talents. Pagtitiwala sa galing mo, sa husay mo, sa hanapbuhay mo, sa kayabangan mo, sa mga bagay na mayroon tayo, we tend to become overconfident dahil mayroon tayong mga bagay na to. Nakakalimutan na natin lumapit sa Diyos kapag may pangangailangan tayo because of the resources, talents, and everything that we have. Brethren, let me remind you that resources, gifts, talents, and everything that we have in this world are not always reliable. Remember si Steve Jobs, na founder ng Apple na may net worth na 10.2. Grabe, no? $10.2 billion ay walang nagawa para gamutin yung kanyang pancreatic cancer na kumitil sa buhay niya. Kilala niyo si Joshua Harris, author ng sikat na 1997 book, I Kissed Dating Goodbye, at isang former mega church pastor, nagsabi, hindi ako Kristiyano. Nabaliwala yung kagalingan, yung talino niya, dahil sa statement na pinahayag niya. Ito pa yung nakakalungkot. Isang Pilipinong Baptist pastor na inaresto dahil sa kasong pagpatay dahil sa selos, hindi sa asawa, sa mistress niya.
Walang nagawa yung kanyang galing, walang nagawa yung karunungan para mapagtagumpayan niya yung tentasyong ito. Brethren, our passage this morning reminds us that we cannot trust our own. We cannot trust our own because we are limited sa lahat ng aspeto ng ating buhay. We are prone to wander. Sabi ng awitin, we fail many times sa buhay natin. Ang tao, failure. We fail many times. Kaya huwag mong isiping malakas ka. Huwag mong isiping malakas ka. Nasa kalagayan mo ngayon, sa spiritual life mo, ay posible kang mahulog sa kasalanan. Alam mo, yan yung mga gustong-gusto ni Satan eh. Yung mga ganyang mga salita. Malakas ako na hindi na ako tutumba, na hindi na ako malalaglag sa kasalanan. Dahil sa oras na isipan mo yan, that's the time you would not seek. That's the time you would not rely from the strength of the sovereign God sa mga plano mo sa buhay mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. So instead of trusting your own, kapatid, why not seek the will of God to your plans? Why not look and study the Word of God? The Bible. To look for the will of God in your life. Doon mo isasubmit yung plano mo. Ito ba okay dito sa salita ng Panginoon? Why not pray to God for your guidance every time you have plans in your life? Our passage this morning has offered us the solution from the problem of boasting, from the problem of arrogance. At ano yun? That is humility and submission to the will of the sovereign God. Yan po yung solusyon na ito na hindi mahirap hanapin. Alam niyo kung bakit? Dahil makikita ito mismo sa nag-iisang anak ng Diyos na si Jesus. He has all the reason to boast. He has all the reason to be arrogant because He is God. Kaya niyang gawin lahat. But the book of Philippians says, He emptied Himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in the human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. That is the kind of submission, that is the kind of humility that we need as Christians. The humility and submission of our Lord Jesus Christ. Kaya kung hanggang ngayon, kaibigan, ang ticket mo pa rin sa langit o kalangitan ay yung pagiging mabuti mo, yung sarili mo pa rin, yung pag-anib mo sa relihiyon, o yung mga bagay na gawa ng tao, alam mo, kailangan mong magsisi. Kailangan mong pagsisihan yung maling thinking na yan, na kaya mong mapunta sa langit dahil sa sarili mo. Kailangan mong magsisi at lumingon ka kay Kristo. Taglay ni Kristo yung kababaang loob. Taglay niya yung totoong pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito po ay pinatunayan niya sa krus ng Kalbaryo nang siya'y pamatay. Alam mo kaibigan, siya lang yung pag-asang o siya lang yung nag-iisang pag-asa ng Diyos sa sanlibutan ito. Siya lamang yung tanging daan sa kalangitan. And there was a time in 1902 when Adelaide Pollard, kung kilala niyo po siya, author ng awiting Have Thine Own Way, Lord. Dumaan po siya sa matinding kabiguan. Itong si Pollard ay nais niyang bumalik sa Africa upang maglingkod sa Diyos bilang isang missionary. Ngunit hindi sapat yung pondo niya. Mahirap na siya. Nag-raise siya ng fund para sa makapamasahe or pangbayad or expenses niya. Pero nabigo siya rito. Hindi siya makabalik sa Africa sa kanyang misyon. Greatly discouraged. Itong si Pollard. She attended a prayer meeting service. At habang siya'y nakaupo, may isang matandang nagsalita, may kausap. Narinig niya yung sinabi ng isang matanda. Alam niyo sabi ng matanda, "It really doesn't matter what you do with us, Lord. Just have your own way with our lives." Again, it really doesn't matter what you do with us, Lord. Just have your own way with our lives. Alam niyo si Pollard na-inspired doon sa sinabi ng matandang ito sa gabi iyon.
Kaya pag uwi niya ng bahay, writer siya, composer ng hymns, ginawa niya ito ng awitin. Ang pamagat is, Have thine own way, Lord. Have thine own way, Lord. So let me read to you the first stanza of the song. And I pray that every one of us, ito yung response natin sa message natin this morning. Sabi rito, Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Mga kapatid, walang sandali sa buhay natin na hindi natin kailangan ang kalooban ng soberanong Diyos. Let us submit our plans to God. Let us seek His will sa ating buhay. Alam nyo, we may not understand His will sa buhay natin. Therefore, let us recognize yung mga limitation natin sa buhay. Na hindi natin kayang gawin ang lahat. Tanggapin natin na marami tayong hindi kayang gawin. At maraming mga hindi kasiguraduhan sa buhay, sa mga plano natin sa buhay. Kaya ang dapat natin gawin ay iasa natin sa Diyos na may control sa lahat ng bagay. Let us embrace humility and submission. We are just the clay, sabi ng awitin, and God is our potter. Lagi po natin ipanalangin na i-mold tayo ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. The sovereignty of God enables the believers to submit their plans and lives in accordance with His will. Panginoon, maraming salamat. Kayo po ay tapat sa inyong mga anak, Panginoon. Kayo po ay soberanong Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay, O Diyos. Tulungan niyo po kami na maitama ang aming mga maling kaisipan sa liwanag ng mga talata na aming binasa sa umagang ito. Alisin niyo po ang anumang kayabangan sa aming puso. Alisin niyo, Lord, ang anumang pagmamalaki sa buhay namin, na kami ay lubos-lubos na nagtitiwala na sa mga bagay na meron kami, sa mga kakayahan namin. Lord, patawad, Panginoon, dahil nakakalimutan namin ang isang napakahalagang bagay na dapat namin matutunan. Na hindi nawawala sa buhay namin ang kalooban ninyo na dapat namin laging hanapin, Panginoon. Lord, salamat sa attribute nyo, sovereignty, na ipakita niyo po sa amin ang aming dapat na response pagdating sa bagay na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa mga kapatiran ko na handang makinig at matuto ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan namin, Panginoong Jesucristo. Amen.